Si washing machine believes sa Pride washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS-DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Ngayon po ay Biyernes, February 13 at oras po ng Orly in the morning. Magkakasama-sama po tayo hanggang alas 8 ng umaga. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro, kasama niyo po Liway Manantan, Iparagire. At sa technical, kasama natin Kaaron Edwin Inong. Isang tulog na lang, araw na ng mga puso. Isang tulog na lang po mga kaibigan. Ayun naman po, dadating na po dito sa lungsod ng Dagupan ang labi ni 5-time Speaker Jose De Venecia Jr. Mamaya ibabahagi po natin muli ang advisory na mula sa Public Order and Safety Office ng Dagupan City. Actually, ngayon na. Ganun eh. Yung advisory po ng Poso Dagupan, partially o temporarily i-close po ang Karanglaan Mayombo Road mula alas 8 ng umaga hanggang 8 to 10 o'clock. Ito naman para bigyan daan ang pagdating ng labi ni Speaker Joe De Venecia at ang convoy nito diretso po sa Dagupan City Public Plaza, kung saan magbibigay naman ng pugay at respeto ang pamahalaang panlungsod ng Dagupan sa pamamagitan po na magkakaroon po ng necrological service. More on that, ibabahagi po natin sa inyo. Babahagi ko sa inyo maya-maya ng konti. Maraming ganap sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan at sa ibang bahagi ng Northern Luzon. Sa Baguio City, ayan, dire-diretso po yung iba't ibang activities kaugnay ng kanilang selebrasyon ng Flower Festival, Panagbunga Festival. Isa din sa nakakalungkot na pangyayari, palagay ko na familiar na rin kayo dito, nakita nyo na rin yung nangyari sa Metro Manila na kung saan yung driver was at the wrong place at the wrong time. Biglang nagkaroon siya ng sakit ng ulo. Kasi meron yung estudyante na mula sa third floor ng MRT o MRT, tumalon siya. Tamang-tama naman, pagbagsak niya, ayan na yung sasakyan. Dahilan para yung sasakyan, mabangga niya yung taong tumalon mula sa taas. Pero anong sabi? Meron pong reaksyon doon si Senator J.V. Ejercito. May paliwanag naman si dating Chief PNP Nicolas Torre. Bakit ganon? Naging ganon ang aksyon ng PNP. Naglabas naman ng official statement, ang press statement, ang Quezon City Police District, kaugnay nun. But more on that, maya-maya po ng konti. Maririnig nyo po dito sa Orly in the morning. Sa bayan ng Natividad, dito sa Pangasinan, sa pang-anim na distrito ng Pangasinan po ito mga kaibigan, meron na rin pala silang festival. Ang pangalan ay Ayat.
At pang-anim na taon na, Ayat Festival. Ito po ay Ilocano word, Ilocano speaking. Ang mga taga-Natividad, Ayat, ang ibig sabihin ng Ayat ay love. Nakita ko yung pagbati ni Vice Governor Mark Lambino sa mga taga-bayan ng Natividad. Sabi niya, maligayang pagbati sa ating mga kababayan sa Natividad sa pagdiriwang ng kanilang ika-6 na Ayat Festival. Isang makulay at masayang selebrasyon ng ating kultura, pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Ang Ayat Festival ay hindi lamang pagdiriwang ng tradisyon, kundi patunay ng matibay na samahan at malasakit ng bawat isa, sabi niya. Naway patuloy nating ipagmalaki ang ating mga talento, kasaysayan at mga biyayang ipinagkaloob sa ating bayan. Sama-sama nating ipagdiwang ang tagumpay at pag-unlad ng Natividad, sabi ni Vice Governor Mark Lambino. Bayan ng Natividad, katabi po niyan ang Tayug, tapos sa kabila, I think San Quintin. So yan po yung kanilang festival at 6 na taon na. Eto naman may advisory din ang bayan ng Binalunan dahil meron din silang fiesta po nila at yung kanilang ito pala yung kanilang festival din. Binalon Festival. Binalon, celebrating abundance, building strength in unity. Pero merong traffic advisory kaugnay pa rin sa kanilang fiesta celebration. Bukas, sabi po dito ng LGU Binalunan, sa mga dumadaan po dyan, expect heavy traffic along doon sa loob, town proper. Kasi ang town proper po nila nasa loob. Hindi po madadaanan ng National Highway. So expect heavy traffic along town proper sa bukas, February 14, dahil sa ilang activities sa Municipal Ground at sa McKinley Street. Sa McKinley Street, Mendoza Street at Arellano Street, bukas, Sabado, from 4 p.m. to 7 p.m. Gabi kasalang bayan. Kakaiba talaga, kasalang bayan. Kung sa Alaminos, talagang kakaiba yung kasalang bayan nila. Ang daming mga regalo sa mga couples. Dito naman sa kanila gabi. Or hapon siguro to. Baka sunset wedding. Pero 4 p.m. to 7 p.m. isasara yung tatlong gagamitin yung isasara yung tatlong streets na nabanggit ko para naman sa kasalang bayan. So yung mga motorista, kayo po ay in-encourage na gamitin o dumaan sa alternate route para hindi ho kayo maipit doon sa in-expect na traffic congestion. Buksan nyo po yung Facebook page ng Binalunan, Municipality of Binalunan para makita nyo po. Merong directional po doon kung saan kayo pwedeng dumaan. Dahil nasa loob po ang town proper ng Binalunan, marami siyang mga side streets, mga barangay roads na pwedeng daanan. So, hindi masyadong problema. Yung mga pupunta lang sa palengke siguro o kung may pupuntahan sa mga establishments malapit sa munisipyo, yun lang. You have to walk. Yung binanggit na kayong binanggit, eto ba yung munisipyo? Wait lang. Binalunan Public Market, Save More, Town Plaza, doon sa bandang harapan, halos harapan ng Town Plaza yung isasara. May lugar doon na yun yung napalibutan nung tatlong street na binanggit natin. So Binalon Festival dyan naman sa Binalunan. Siguro from the root word balon o kaya baon. O paalala naman sa mga hindi pa nakapagparehistro hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po ang registration para naman sa nalalapit na elections, barangay and SK elections sa November. So punta lang po kayo sa COMELEC office dyan sa inyong bayan o kaya lungsod. Hanggang ayon kay Attorney Marino Salas, ang ating COMELEC officer, last day ng registration ay May 18. Lapit na yan
14 bukas, kalagitnaan na ng February, maya-maya March na, April, tapos May na. May 18 yung last day ng registration ng mga botante. So yan, new registrant, yung mga kailangan nilang i-reactivate yung kanilang mga pangalan sa listahan ng COMELEC. Dahil na-deactivate pag 3 beses ba kayong hindi nakaboto, ay i-deactivate na yung pangalan nyo, mawawala sa listahan. Transfer, ayan, itanong nyo rin kung paano. So, ang sabi po ng COMELEC, huwag nang hintayin ang huling araw. Make your voice count and secure your future in the barangay, in your barangay. Magparehistro na para sa barangay and SK election 2026. Ayan, sabi po ni Attorney Marino Salas ng COMELEC Pangasinan, ini-encourage nga niya ang lahat na magparehistro, yung mga eligible Pangasinenses, lalo na yung mga first-time SK voters. Ayan, first-time SK voters, magparehistro na kayo, pumunta sa munisipyo o kaya sa City Hall, tanong nyo kung saan ang office ng COMELEC. Mga SK, may dapat marinig ng kapwa nyo kabataan yung mga boses nyo sa pamamagitan ng anong paraan. Pagboto, pagpili ng mga nararapat na maging leaders nyo dyan sa SK Council, dyan sa barangay. Tapos yung mga rehistrado na SK, tapos nabutan na ng 18 years old, 19, kasi ilang years na ba? 5 years. Magiging regular voter na rin kayo. Hindi nyo na kailangang magparehistro kasi yung pangalan nyo, ima-migrate na rin. COMELEC na rin ang mag-migrate nun sa kanilang listahan as regular voter. So, buboto kayo sa 2, SK at saka sa barangay. Ito naman, balita mga kaibigan, naglabas ng babala ang Department of Foreign Affairs o kaya DFA sa mga Pilipino laban sa pagtanggap ng mga alok na trabaho at sa ibang bansa na maaaring humantong sa recruitment sa mga dayuhang armed forces. Ayon sa DFA, ang pakikilahok sa mga dayuhang sandatahang lakas ay naglalantad sa mga Pilipino sa matinding panganib sa seryosong legal na problema. Ang recruitment sa mga dayuhang sandatahang lakas ay maaari ring lumabag sa mga batas ng Pilipinas at humantong sa pagkawala ng citizenship ayon sa DFA. Paliwanag pa nila, ang mga inaalok na trabaho sa ibang bansa ay maaaring may kasamang recruitment sa mga dayuhang sandatahang lakas. Kaya dapat i-verify ang mga ahensya ng recruitment, yan na po yung sinabi natin kahapon, at mga employer sa Department of Migrant Workers. Yun nga po, may napaulat nga. 2 pala sila, 2 Pilipino yung na-recruit, pinangakuhan ng magandang trabaho at malaking sweldo sa Russia. Pagdating nila doon, bogus pala, wala. Tapos, labas pa nila, undocumented worker sa Russia. Ang nangyari pa, sinabak sila sa laban. Ginawa silang sundalo ng Russia. Yung isa nakuha, na-capture ng grupo ng Ukraine. Kasi nga hindi pa tapos. Kasagsagan pa ng Russian at saka Ukrainian war. So ayon pa rin sa DFA, sa Military Intelligence Agency ng Ukraine, noong January, isang Pilipino nga ang naiulat na namatay malapit sa probinsya ng Novoselivka sa rehiyon ng Donetsk habang naglilingkod sa Russian forces. So namatay yung isa na-capture ng Ukraine. Ang pahayag na ito ay iniimbestigahan pa rin ayon naman sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, isa pa ring Pilipino na Pangasinense nahuli rin bilang bilanggo ng Ukraine war matapos makipaglaban para sa Russia. At sa ulat nga, naglakbay
lumipad patungong Russia noong September 2024. Ang tagal na niya, abayagla. Para sa isang ipinangakong trabaho sa logistic, ngunit na-recruit sa 51st Parachute Regiment ng military ng Russia. Na-recruit o dinala doon? So, ingat-ingat lang po. Palagi inuulit-ulit po nating sinasabi, pinaalala sa inyo mula dito sa DWIC na pag ganyan nag-a-apply po kayo sa mga unang-una, alamin, siguraduhin na yung recruitment agency ay legal. Pangalawa, yung job opening na sinasabi nila ay meron silang job order. Ilan ba? Baka naman isa lang. Tapos ang dami-daming nag-a-apply. Dito pa lang sa Pilipinas, dito pa lang sa probinsya, o kung saan man yung recruitment agency, na scam na kayo kaagad. Unang-una, pangalawang hakbang pa lang. Kaya mag-ingat mga kaibigan. Wawa naman yung kababayan po natin mula sa Pangasinan. Dati siyang security guard, so may nag-recruit. At dahil nga maganda yung offer, kinagat niya, napalipad. Pagdating sa Russia, sabi ko nga kahapon, hindi siya from Russia with love. From Russia, naging sundalo, naging capture ng Ukraine, naging tuloy siya, prisoner of war. Pero tingnan nyo mga kaibigan, yung recruitment naman ng recruitment, merong job recruitment na mula sa Provincial Employment and Services Office dito sa Lalawigan. Merong nakatakda hanggang ngayon. Punta kayo sa PESO office. Tapos para siyang job fair Tapos meron ulit next week 18 to 20. And then yung pangatlo ay sa 27. So yung mga malapit po dyan sa Lingayen, punta po kayo sa PESO office. Ayan. Job alert kwanto dya ay patuloy na isinasagawa ng Provincial Employment and Services Office ang local recruitment activity, local recruitment ito, and job fair para sa mga job seekers. So gaya ng nabanggit ko kanina, merong hanggang ngayon libo-libong trabaho locally and abroad. So hindi lang siya local. Locally at abroad ang maaring pasukan ng mga job seekers, maging ng mga returning OFWs. So kung ma-miss out nyo yung schedule ngayon sa PESO office dyan sa Kapitolyo, sa Lingayen, next week meron po ulit 18 to 19 and then sa 27. Samantala, pagbati natin ng congratulations sa kaibigan natin si Ma'am Crisilda Dang Okang, Assistant Schools Division Superintendent ng DepEd Urdaneta City. Dahil sila po ay nakatanggap kasama si Dr. Vivian Luz Pagatpatan, ang Schools Division Superintendent ng Pangasinan 2. Si Ma'am Dang Okang, Dr. Dang Okang ay sa Urdaneta City. Yung dalawang kaibigan natin na to, mga officials ng DepEd, ay awardee sila. Recipient ng Gawad Chodora Alonso 2025 National Storybook Writing Competition. So yung entry naman ni Ma'am Dang Okang ay Read X Pick Category 5, yung kanyang entry ay Stories from Education Leaders. Ang pamagat ay Ang Buhay. Ganon din kay Dr. Pagatpatan, Stories from Education Leaders. Ang kanyang entry naman ay Ang Bayan at Kawayan, matatag sa panahon ng hamon at pagsubok. Meron pa yung ibang mga DepEd officials na recipients din sila ng nasabing award. Congratulations po sa inyo. Oras po natin mga kaibigan, 6:30 ng umaga, Pau de Arco Capsule for Immune System Booster. Madaling mapagod, pampanormal ng blood pressure at blood sugar, viruses and toxic sa katawan kung mahilig sila sa alak at o kaya sa paninigarilyo.
For all types of body pain, for rheuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan, nanunuot hanggang kalamnan dahil sa tagline nitong si Campo Extract. Tagline namin is walang aw sa paw. Ang mabisang palaban ay Paulinimen. Mabisa ang Paulinimen, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Paulinimen, at Paulinimen. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 6:30. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's not magic, wag mechanic. Dahil may hulog ang easy, stone and mas pinagaan. Nothing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Uy Suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis ya sasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Oras na po natin mga kaibigan, alas 6:38 na ng umaga. At kasama nyo pa rin po Liway Manantani Paragire. Good morning kay Ireneo Velasquez, kay Lynn Coronel. Ganon din kay Zarlo Gonzales, Ernesto Mosada Jr. at sa iba pa magandang umaga po sa inyo. Magbigay lang po ako ng update kaugnay nga po sa pagdating dito sa Dagupan. Schedule po ng pagdating ng labi ni Speaker Joe dito po sa lungsod ng Dagupan. Bukas, so, Saturday, bukas, alas 8 ng umaga, expected arrival po at sasalubungin sa Karanglaan, Mayombo Road, papuntang Plaza. So, doon po yung Diretso Plaza for necrological service. Pwede pong sumabay nang maglakad ang sino man na nais makiramay. 10 o'clock in the morning, necrological program at public viewing sa Dagupan City Plaza. Tatagal lang po yan mga kaibigan ng 2 oras.
Ang labi ni Speaker Joe o ni JDV ihihimlay sa simbahan niya ba to sa Bunuan Gazette at pansamantalang ihihimlay ang kanyang labi sa simbahan niya ba to sa Bunuan Gazette, Dagupan City, February 14 and 15. So from Dagupan City Plaza, ididiretso po doon sa simbahan niya ba to, doon sa Bunuan Gazette. Bukas ito sa publiko anumang oras para sa pagdalaw. Yung ulitin ko lang yung bukas, yung necrological service and public viewing sa plaza ay 2 oras lang po yon. Pero yung sa simbahan niya ba to, ay bukas po yun ng publiko anumang oras para sa pagdalaw. So 14 and 15. Tapos yung vigil naman po, vigil mass sa Sabado at saka sa Linggo. Ang vigil mass para kay Speaker de Venecia ay gaganapin sa February 14 sa simbahan niya ba to sa ganap na alas 5 ng hapon. Tandaan niyo po yung date, February 14 po yon, 5 p.m. Pangungunahan ni Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen Dagupan Archdiocese. Sa ganap na alas 4 naman ng hapon sa Linggo, February 15, idaraos ang isa pang vigil mass na pamumunuan naman ni Bishop Jesus Cabrera. Necrological service sa gabi ng Sabado at Linggo. Sa ganap na alas 6 ng gabi sa Sabado at Linggo ay magkakaroon ng programa kung saan inaasahang magsasalita ang kanyang may bahay, si Maria Gina de Venecia, ang ating kongresista sa pang-4 na distrito ng Pangasinan, at ang kanyang anak, si former Congressman Christopher Toff de Venecia. Ganon din ang ilang kaibigan upang magbigay pugay at magbahagi ng magagandang alaala tungkol sa yumaong anak ng Dagupan, si Speaker Jose de Venecia Jr. So yan po yung mga schedules. Kaugnay nga sa pagbibigay po natin ng respeto at pugay kay Speaker Joe. Siya po ay pumanaw sa edad na 89 noong February 10. Ulitin ko sa mga nagnanais na makadalo. So bukas, 8 a.m. expected arrival, sasalubungin sa Karanglaan Mayombo Road papuntang Dagupan City Plaza para sa necrological service. 10 o'clock in the morning, necrological program at public viewing sa Dagupan City Plaza. 2 oras lang po yun. So from 10 a.m. to 12 noon. Pagkatapos po nun, idadalhin na at ihihimlay ang kanyang labi sa simbahan niya ba to sa Bunuan Gazette, February 14 and 15. Bukas po ito sa publiko anumang oras para sa pagdalaw. Sumuli yung ating pakikidalamhati sa pamilya de Venecia sa pagpanaw ng ating pinakamamahal na si Speaker Joe. Mga oras na po natin mga kaibigan, alas 6:43 ng umaga, babalik ang Orly in the morning. Ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo
walang aw sa paw. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alved's Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Oras na po natin mga kaibigan, alas 6:46 na po ng umaga. At kayo, kasama nyo pa rin Kaaron Liway Manantani Paragire. May schedule dito ng, ano ba yung schedule na to? Free Veterinary Medical Mission ngayong araw. Mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga pero doon po sa bayan ng mga Terem. Sa Shahani Sports Complex na Masantos Siakabuasan. Magandang umaga po sa mga taga-bayan ng mga Terem. Exclusively for residents ng mga Terem, itong nasabing Free Veterinary Medical Mission. So ito po ay hatid ng provincial government ng Pangasinan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office in collaboration with the LGU mga Terem sa pamamagitan naman ng kanilang Municipal Agriculture Office. Ang Pangasinan, kasama rin ang Pangasinan Urduha Lions Club with the participation ng Cox Production. Magsasagawa nga po sila ng mamaya mag-uumpisa Veterinary Medical Mission, serbisyong ang galing para sa mga alagang aso at saka pusa. Pre-Valentine's date with fur baby sabi dito and for parents. Mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga sa Shahani Sports Complex doon sa poblasyon mga Terem. Mga kababayan po natin dyan sa mga Terem. Ito po yung services na dala po nila. Consultation, anti-rabies vaccination. Ang pwede lang po dyan ay yung fur baby o yung alaga nyong aso kayo po sa 3 months old and above. Deworming, vitamin supplementation, castration para sa mga lalaking aso at saka pusa. Limited sa 50 heads, first come first serve. Spaying para naman to sa mga babaeng pusa. Limited lang ito sa 30 na heads. Ayan, maaga kayong pumunta doon at magpalista para maisama ang inyong alagang pusa o kaya aso. So ang requirements para naman sa castration o kaya spaying services ayon po dito sa public announcement, fasting, dapat fasting ng pets, dapat nakapag-fasting sila kagabi for at least 8 hours before surgery o kaya operation. Parang ano lang, no? Fasting pag magpapa-blood test ka. Clients are required to bring Manila paper and blade para sa pet. Ito yung gagamitin. Yung Manila paper dun ipapahiga after ng ano, is it habang operation or pagkatapos ng operation. Maximum of 3 pets per owner for castration or spaying services. Spayed cats are required to wear an e-collar after the surgery to prevent incision to open. Okay. So limited lang po yung slots para sa mga aso. Para sa castration, 50 lang. Spaying para sa female cats ay 30 heads lang. Pumunta na po kayo doon. Sayang naman yung pagkakataon. Libre na po. Mabibigyan pa ng vitamin, deworming ang inyong mga alaga.
Yung palagi po nating sinasabi mga kaibigan, pag meron pong ibinababa na serbisyo, may it be municipal, city government, provincial government o national government, ibinababa libreng programs dyan sa inyong lugar, ay pumunta po kayo. Huwag nyo hong sayangin dahil pag ganyan naman po ay maaga naman po silang nag-a-announce. Parang ito, meron yung announcement na nakita ko naman sa San Carlos City mula kay Mayor Ayoy Risuelio. Ayan, sa San Carlos City, asan na yon? Registration naman ito sa PSA. Ito ay naka-schedule sa... asan na yung petsa nito? Ayun. The whole month of... every Friday. Oh, Friday ngayon. Mga taga San Carlos, every Friday for the whole month of February. Kaya lang, first 5 clients, libre issuance ng civil registry forms. Kasama na po dyan yung birth, marriage, o kaya death certificates. Pero ito yung sinasabi ko na i-calendar nyo to. Markahan nyo ang inyong yung calendar sa telepono o kaya yung sa inyong listahan. February 23 and 24. Sa Arenas Risuelio Sports Complex. Yan po yung poblasyon. Harapan po yan ng City Hall at saka ng simbahan. Diyan sa San Carlos City, meron pong Civil Registry System Caravan. Hatid po yan mismo ng Philippine Statistics Authority, Pangasinan. 23 and 24. Tapos kasama pa rin, sabi ni Ma'am Lourdes Liamas sa kanilang 36 Civil Registration Month for San Carlos City. Ito pa yung ibang activities nila, Barangay Free Mobile Registration, BRAP, and Information Dissemination on Civil Registration Programs and Services. Kasama na rin po dyan ang National ID Registration. Ngayon ay 13 ang schedule po nila dyan sa Barangay Baldog, San Carlos City. Bukas naman, araw ng mga puso, pupunta po sila sa Barangay Tarese. Punta na po kayo dyan ha, yung mga taga-barangay na yan, National ID Registration kung wala pa kayong registration, and then free mobile registration. At para malaman nyo kung ano pa yung mga iba't ibang civil registration programs and services, hindi lang ng inyong civil registry office, kundi ganun din ng Philippine Statistics Authority. Good morning kay Ma'am Verna Palsimon, ang officer in charge ng Pangasinan office ng PSA. Magandang umaga po. Kailan lang po sila nag-assume itong February kasi si Sir Ding na naging OIC after na pumanaw naman yung kaibigan natin si Sir Ed noong December, naging OIC si Sir Ding, kaya lang due for retirement. Nag-retire ng first week ng Feb, kaya sumunod si Ma'am Verna, pero diretso na yon. Diretso na yon, ano ma'am? Good morning po. Ganun din sa inyong mga staff. Mula kay Joselita Gomez Remon, sabi niya, public service, sabi niya, good morning Ma'am Liway, public service ako kanto. Jad mi kabat, kabalus-balusay linawa, kakanayon, wadjalay bangkay ng Auntie Lita Seralde Lumibaw, anak ng Mami Adiling Seralde Lumibaw, nanlapod abroad. Lalamayan daad Kapilya de San Juan, ditad St. John Cathedral, Dagupan. Say tulor, no Sabado na buwas. Etong public service na to ay mula naman kay Jojo Gomez, sa mga kamag-anak ni Jojo Gomez. At ulitin ko, binahagi po ito ni Ma'am Joselita Gomez Remon, Jadsaray Mikabat, Kabalus-balusay Linawa, Kakanayon, wadjalay bangkay ng Auntie Lita Seralde Lumibaw, anak ng Mami Adiling Seralde Lumibaw, ng lapod abroad, lalamayan daad Pilya de San Juan, ditad St. John Cathedral, Dagupan, sa tulor na buwas Sabado, February 14. Ma'am Joselita, anong oras po yung libing? Good morning din kay Santiago de la Cruz, kay Dong Tuliao, kay Sir Napoleon ko, good morning. Kuya Benji Tant, magandang umaga.
Sa mga Sir Romel Dawaton, dyan naman sa LTO Dagupan, good morning. At sa mga staff, kay Emma Alipio, Santiago de la Cruz, nabasa ko na to, Rafael Acosta Mangalyag, kay Sir Roberto Nimmer, good morning. Ma'am Lina Gatchalian, good morning po. Kay Glory Sanchez Maramba at sa iba pa. At si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Barangay Tubeng. At syempre si Kaaron Grace Matro at saka si Nanay Dading. May advisory naman mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito naman po ay naka-schedule bukas. Alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, 1 hour lang naman po to. Merong power interruption sa Barangay Matagdem, Tanduyong, Inarangan, Tanilantap, Jad San Carlos City. So yun lang po, ilang areas to. 1, 2, 3, 4. Yan lang po yung mga affected areas bukas. Matagdem, Duyong, Inarangan, Tanilantap. Sa purpose na Pelco, installation ng 1-piece 25 kVA distribution transformer dun sa Barangay Matagdem. Good morning. Maraming salamat po sa advisory na to mula naman kay Engineer Rodrigo Corpus, General Manager ng Senpelco, Central Pangasinan Electric Cooperative. Kay Gemma, nagtatanong ng schedule ng dating ng labi ni Speaker Joe. Bukas po, expected arrival ay 8 o'clock. So 8 to 10, sarado nga po yung Karanglaan Mayombo Road dahil nga sa pagdating at pagdaan ng hearse at convoy nito. Dadating na bukas yung labi ni Speaker Joe. Ididiretso po doon sa Dagupan City Plaza. Meron pong short program, 2 hours po, may public viewing. And then after that, ididiretso na dyan simbaan niya bato di Bunuan Geset. Tutok po kayo bukas sa DWIC Dagupan. I-present po natin yan. We'll try our best na maipabahagi po sa inyo. Sa Facebook live. Kaya tutok po kayo sa aming Facebook page. DWIZ. Ano na yung Facebook page natin? Ila-live po natin yon bukas. Para kahit papano yung mga kababayan po natin na hindi lang yung mga taga-Dagupan, ganun din yung taga-ibang lugar, hindi sila makapunta at masalubong ang labi ni Speaker ay mapanood nyo naman ng live dito sa DWIC Dagupan at sa iba, palagay ko yung sa din, City Government, ila-live din po yan. Plus yung syempre from the Office of Congressman Manay Gina de Venecia. Ibinahagi rin po ng provincial government ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III ang pakikidalamhati ng lalawigan sa pagpanaw ni former Speaker Jose de Venecia Jr. Sabi po dito, a distinguished statesman and proud son of Pangasinan. His legacy of public service, leadership, and commitment to nation building will forever be remembered. We extend our deepest sympathies to his family and loved ones. Ramil Velasquez, good morning. Ganon din kay Marita Velasquez. Magandang umaga. At binabati rin natin ang happy birthday ang anak ni Glory Sanchez Maramba na si Desti Maramba. Happy birthday. At sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon at mga special days, yan, mainit na pagbati mula sa ating himpilan. Kasama na dyan si Pat Paragas, sino pa? G. Palines Obong, Jerry Nueva, Joy Monte Alegre, happy birthday. Alas 7 na po ng umaga mga kaibigan, magbabalik po ang Orly in the Morning.
Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, housewares, school, and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Alas 7:05 na po ng umaga mga kaibigan at na kayo pa rin ay nakikinig sa Orly in the Morning. Kasama niyo po Liway Manantani Paragilit. Ito po yung nangyari sa Quezon City. Masaklap na pangyayari, masakit sa magulang. Yung estudyante, yung anak niya, tumalon mula sa pangatlong palapag ng LRT o MRT. So wait lang ha, hanapin natin. LRT1, FPJ LRT1 station. Bandang alas 10:30 ng umaga ng February 11. So, yung maunang nabasa nating sabi nung tatay, ang saya naman kausap niya yung anak niya. Okay naman yung anak niya. Nag-usap pa sila that morning, tapos nabalitaan na lang niya yung nangyari. Tapos, pag tumalon nga siya mula sa LRT1, pangatlong palapag, tamang-tama naman yan, pagbagsak o bago bumagsak yung katawan niya sa kalsada, para yan naman yung pagdating ng isang sasakyan. Dahil yung bilis, nasagasahan tuloy nung driver, yung katawan nung bata. At ang masaklap, ito yung mga unang reports. Ayan, haharap, ito naman sa post ito actually ng isang radio network na ayon sa police official, investigador, haharap sa inquest proceeding yung driver nung nasabing kotse. At posibleng maharap pa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and not resulting in homicide. Sabi nga halos lahat ng nabasa natin ay sabi nga po only in the Philippines yung nangyayari ng ganon. Na dinala sa police station yung driver na walang kasalanan. Sabi nga nasa at the wrong place at the wrong time. So etong si Senator J.V. Ejercito, ang sabi niya, naglabas naman po siya ng statement. Actually, nakapost sa kanyang Facebook. Sabi niya, isa na namang driver ang otomatikong inaresto at ikinulong ng masangkot sa hindi inaasahang insidente sa may LRT1 Fernando Poe Jr. Station. Tinanggalan agad ng presumption of innocence ang driver na yan po yung hindi kadalasan yun talaga yung nangyayari. All over the country, di ba? Nagkaroon ng aksidente, hindi naman kasalanan nung driver. It's either kasalanan nung nabangga or kasalanan ng ibang tao dahil siya yung last touch, yung driver siya ang hinuhuli. Sabi po ni Senator J.V. Ejercito, in our view, it's not right to detain anyone who was not negligent or for simply being in the wrong place at the wrong time. Our laws, sabi ni Senator J.V. Ejercito, our laws should not be a contributor to a string of bad luck, madalas sa kagustuhan na makahanap ng mga mapapanagot
na isasantabi ang katuwiran. Dagdag pa ni Senator Ejercito, ang mga ganitong insidente ay nagtulak sa atin para isulong ang Senate Bill number 338 o yung tinatawag na Defensive Driving Protection Act. Nais nating mabigyang protection ang mga driver laban sa unjust detention at arbitrary cases. Pairalin ang due process at hindi agad-agad ikulong ang mga driver na biktima rin, lalo pa kung may ebidensya silang magpapatunay sa aksidente gaya ng dashcam o kaya CCTV footage. Dagdag pa ng senador, it is high time to update our policies which are clearly detrimental to the public. At sana nga dahil sa insidenteng ito ay maayos na. Dahil ang dami pong mga inosenteng mga drivers na nasangkot sa aksidente, hindi naman nila kagagawan. Kumbaga sila rin ay biktima, pero bottom line, at the end of the day, at the end of the investigation or during the investigation, sila yung nasasampahan ng kaso, sila yung nakukulong. May paliwanag si babalikan natin yon mamaya. May paliwanag ngayon ay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre. Dati po siya, retired po siyang PNP chief. Siya po yung sinundan ni PNP Chief Nartates Jr. So ang sabi niya, ang paliwanag niya, may discretion ang police investigator na maghain ng reklamo, quote-unquote, sabi dito. Dalawa ang paraan ng pag-file ng kaso. Una, regular filing para mag-preliminary investigation ang piskal. Pangalawa, inquest, a quick, informal investigation by a public prosecutor for people arrested without a warrant, aiming to see if there's enough evidence to keep them detained and file formal charges in court. Yan po yung kanyang pahayag. Na ganyan din, ito rin yung explanation sa mga insidente. Hindi lang itong kaugnay nito, kundi ganun din sa mga iba nung mga nakaraan. Naglabas na rin ng statement, press statement, ang Quezon City Police District. Ang sabi po dito, inilabas nila ito nung Wednesday, February 11. The Quezon City Police District conducted a thorough investigation into the incident involving a male student who reportedly fell from the platform area of the FPJ LRT1 station at around 10:30 a.m. on February 11. Initial investigation and CCTV review show no apparent indication of negligence on the part of the driver. The driver cooperated with authorities and was placed under police custody in accordance with the standard operating procedures of the Philippine National Police, as the incident involved a fatality. This measure is a part of the investigative process to ensure proper documentation and compliance with legal requirements. Moreover, dagdag pa ng QCPD, Quezon City Police District, the father nung binata executed a notarized letter manifesting that he is not pursuing a complaint against the driver. Thereafter, the driver was released from the custody of Traffic Sector 6 at 4:10 p.m. February 12. The QCPD extends its sincere condolences to the bereaved family and assures the public of its commitment to conduct a fair, impartial, and transparent investigation. So yun, nakahinga naman yung driver, pero mukhang nag-overnight siya dun sa precinct. Sana ituloy-tuloy ito ni Senator J.V. Ejercito, yung pagtutok dito sa i-file niya, isinusulong niya ang Senate Bill number 338, Defensive Driving Protection Act, at sana suportahan ito ng kapwa niya mga senador, mga mababatas, at maging batas talaga ito. Dahil ang dami-dami nga po, gaya ng sabi ko kanina, ang dami po yung nai-involve sa vehicular accidents, mga drivers na hindi naman sila yung dahilan ng aksidente, hindi naman sila yung dahilan kung bakit nasugatan yung isang tao, o nagkaroon ng biktima, o kaya namatay, pero sila yung nakukulong, o kaya natutulog sa police precinct ng magdamag, ilang araw. Pinakamasaklap niya pag nangyari yung insidente ng Friday.
ay matutulog talaga sa police precinct o kaya dun sa kanilang detention facility hanggang Sunday. Kung malas-malas pa, hindi alam gagawin, ay talagang ganun yung mangyayari. Sana maging batas ito. Defensive Driving Protection Act. Mabigyan proteksyon ang mga driver lalo na laban sa unjust detention and arbitrary cases. Good morning kay Engineer Ogie Ventanilla. Maraming salamat po. Ganon din kay Kuya Alex Duque. Magandang umaga. Sabi niya, have a good and happy blessings Friday. Sabi ni Kuya Alex. Good morning din kay Kaaron Arias de Guzman. Ayan, happy weekend, happy Friday, sabi ni Engineer Ogie Ventanilla. And wait lang. Baliktarin ko lang at hindi ko mabasa. Ano kaya? Bukas maraming pakulo hindi lang mga hotels, kundi mga restaurants. Tignan natin yung mga coffee shops, mga cafe, kung ano naman yung kanilang mga pakulo. Ayan, good morning muli kay Sir Napoleon ko. Isin ko lang to para mabasa ko, i-rotate. Ayan. Ano kaya yung kanilang mga pakulo? Ganun din siguro yung mga pop-up coffee shops. Ito yung mga nagbubukas ng early evening sa tabi ng kalsada. Sa Knights of Columbus 4th degree, Father George J. Willman, SJ Province, District 19, Pangasinan. Meron silang First Patriotic Pangasinan Nights with Love, a post-Valentine affair for the benefit of the Father George J. Willman, SJ Charities. 1,500 po ito sa kusina ng Lucky Digno Restaurant. Ayan, mag-uumpisa ng alas 5 ng hapon. February 27 sa post-Valentine. So, ayan, pag di nyo ma-date bukas, kahit ma-date nyo yung inyong partner, asawa o kaya girlfriend, pwede pa rin ito. 1,500, admit 1, kusina ng Lucky Digno, First Patriotic Pangasinan Nights with Love, a post-Valentine affair for the benefit of the Father George J. Willman, SJ Charities. February 27, Friday next week. O sino pa yung mga may pa-Valentine's activity bukas? Ayan, pwede nyong ihatid nyo po sa amin info, paibahagi po natin ngayon hanggang alas 8 at saka bukas. Marami pong mga flowers for sale. Meron yung totoong bulaklak, meron naman yung handmade. Kung hindi nyo kaya yung bouquet, pero gustong-gusto nyong magbigay ng bulaklak, hindi man sa inyong asawa, partner, girlfriend, sa kaibigan, sa nanay nyo, lola, o di pwede naman bumili ng isang piraso o kaya 3 piraso. Ayan, kung yung roses na hindi kalakihan ay 25, 3 di 75. Nakapagbigay pa kayo. Iba't ibang klaseng bulaklak, sigurado yan, bukas marami available. Ngayon pa lang meron yung nakaayos, ginawang bouquet. Siyempre pag arrange na ganoon, medyo pricey. Minsan lang naman, di ba? Tsokolate, yan naman po yung mga kasama ng bulaklak sa araw ng mga puso. Pero dapat ang araw ng mga puso, dapat araw-araw ay iparamdam nyo ang inyong mabuting puso. Lita Santos, good morning. Ganon din kay Deli Norsagaray, kay Servando Palma, magandang umaga. Marites Soriano, Romeo Marinas, Celestina Kalimlim, Randy Ragos Castello. Ayan si Randy pa yun. Nanonood si Randy. Hello Randy, anong ulam mo?
Kay Gracielda Matro, hello. Kaaron Grace, Merly Flores Nicolas, Wally Kagiwa, at sa lahat po ng nakikinig at nakatutok po sa Early in the Morning at sa DWIC. Magandang umaga po sa inyo. Ito pa ang isang good news. Dahil naman sa vlogger, ito yung mga nagagawa ng mga maayos ang mga post o yung content nila. Kumbaga yung pagtulong, yung laman, yung content ng kanilang mga vlogs. Meron yung iba kasi sharing lang ng kanilang ginagawa araw-araw, mga farmers, mga fisher folks. Meron yung umiikot sila, meron yung pumupunta sa mga iba't ibang pasyalan, meron yung wala lang, pero ang dami nilang followers. Pero ito sino ba tong vlogger na to? Soto TV, Kanto Amuman. Ayan, dahil sa kanyang pag-feature doon sa kanyang vlog ng 4 na Aita na lampas na sa 100 taong gulang, ay hindi pa rin nila natatanggap yung kanilang 100,000 na cash gift mula sa gobyerno, despite the fact na naisubmit na nila lahat ng mga requirements ay hindi pa rin naibibigay. Tapos andyan pa yung sinabing kasi lumagpas na sila sa 100. Paano yun? So dahil doon nabulabog ang National Commission of Senior Citizens, nabulabog ang Department of Social Welfare and Development at dumipensa si Secretary Gatchalian. Sabi niya hindi na sakop ng kanilang opisina yung patungkol dito, na ipasakamay na at National Commission of Senior Citizens ang in charge na dito. Palitan ng salita hanggang sa finally inayos yung kanilang mga papeles at nai-award na yung 100,000 na cash gift dun sa 4 na mga kapatid nating Aita dun sa Tarlac. 4 sila, lampas 100 na nga finally naibigay na. Kanina nakita ko yung update nung nasabing vlogger, si Soto TV. Ang sabi niya, finiture niya ulit. Tinanong niya yung isang lolo, ganda rin ang bihis, syempre may cash yung binigay sa kanila. Kung anong ginawa niya doon sa 100,000 niya. Ang sabi nung lolo na Aita, lampas 100 na, 103 na yata siya, 104, pero ang lakas-lakas pa rin niya. Sabi niya, bumili siya ng 10 kambing. Magkano ba ang kambing ngayon? 3,000? 4,000? Kung 4,000 yun, 40,000 na. Meron pa rin natitira. So kung minsan, itong mga government agencies, kapag nabulabog sila dahil sa mga post sa social media ng mga vloggers o kaya sa simpleng post sa Facebook, saka lang sila gagalaw. Paano naman yun? Ano naman kaya yun, di ba? Ito ay mga benepisyo na hatid naman ng national government. Siyempre meron ding ibinibigay ang local government. Di ibigay sa kanila basta kumpleto yung papeles. Kung hindi kumpleto, dapat may in charge, tulungan sila kung paano makumpleto yung kanilang mga papeles para kung ano man yung mga benefits o mga incentives mula sa national government sa pamamagitan ng iba't ibang government agencies ay matanggap nila, makarating sa kanila. Hindi sila dapat na pag-iiwanan. At yung iba ay talagang pinuntahan si ganitong lolo, lola, ibinigay na yung kanilang cash incentive, pero nakakalimutan naman yung iba. Sana huwag po ganon. Hello, Yesha Perez, magandang umaga. Ito, nabasa ko na kanina si Lita Santos at saka si Delinor Sagaray. Yan yung mga good news. Marami namang positive na nagagawa na idudulot na itutulong ang mga vloggers, yung mga post sa Facebook. Marami din mapanira, marami ring machismosa, marami ring naglalabas ng peke na mga impormasyon. Pero palagi dapat po ay maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga binabasa at huwag niyong basta-basta paniniwalaan. Good morning kay Miss Lenny de Venecia na hindi lang magaling na, ang tawag doon,
speaker, motivational speaker. Siya rin ay may green thumb. Ayan, meron siyang garden. Iba't iba yung kanyang tanim na halaman at ako'y naiinggit. Kasi gustong-gusto kong magtanim, wala naman akong pagtaniman. Merong isang maliit na space, halos hindi naman masikatan ng araw. Eight years na ang Malasakit Center. Eto nakita ko naman sa post ni Senator Bongo, sabi niya, Happy 8th Anniversary Malasakit Centers. Good morning pala sa mga taga Region 1 Medical Center, naalala ko yung Malasakit Center. At saka meron silang yung campaign for blood donors. Pumunta lang po sa kanilang dyan sa Region 1 Medical Center. Samantala, ito naman balita mula naman sa Philippine Information Agency Pangasinan. Good morning kay Ma'am Elsia. Ang BIR Dagupan City naglunsad ng Beach Lounge para mapalawak ang access to digital tax services. Tingnan nga natin to, buksan natin yung balita. Ayon po dito sa report ng PIA Pangasinan, the Bureau of Internal Revenue, BIR, at ang Dagupan City Government, binuksan ang Beach Lounge sa City Plaza, bringing tax services directly to residents and business owners. People can now apply for a tax. Ayun, ito, alam nyo, napakahirap nito. Yung pagkuha ng TIN, Taxpayer Identification Number, register a business, and finish other tasks without traveling. Hindi na kayo pupunta sa Kalasyaw. Ayan, buksan nyo po yung page ng Facebook page ng PIA Pangasinan. Yan po yung title. Kikita nyo yung buong information story patungkol dito. Yan, maganda po to. Congratulations. Partnership ng PIR Kalasyaw at saka ng LGU Dagupan. Beach Lounge nasa City Plaza. Dun sa hindi ako nagkakamali, nasa ang tawag kasi doon ay museum building. Pero one of these days, titingnan po natin yan, pipicturan para maibahagi po natin tignan nyo po sa FB page ng DWIC Dagupan. Tuloy-tuloy, may kanya-kanyang paraan o ginagawa ang mga iba't ibang government agencies, mga regional office na ilapit yung kanilang opisina, serbisyo sa mga tao, lalo na kung regional office, imagine ang sakop niyan dito sa Region 1, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Tapos ang regional office andun sa La Union. So ang ginagawa nila, nagtatatag sila ng satellite office sa iba't ibang probinsya para naman mas mailapit nila yung kanilang opisina sa mga tao. Kasi ang hirap bumiyahe. Hindi lang yung pagod, syempre yung pamasahe, yung oras. Kanya naalala natin yung ginawa, inumpisa niya nung congressman pa siya, si former congressman, regular congressman ng 6th District, naging Abono Party List congressman, ngayon secretary ng Department of Agrarian Reform, si Secretary Conrad Estrella III. Nung siya ay congressman, inumpisahan niya to, yung pagbuo ng isang government center doon sa bayan ng Rosales. Kinausap niya yung isang kaibigan niya na may malawak na lupa. Sabi niya, i-donate mo na lang yung lupa mo para sa government agencies, para sa mga para sa mga tao. Magtira ka na lang ng maliit para sa'yo dun sa area na yon. Kasi yung kaibigan niya yon na kakilala din natin, hello Kuya Robert, good morning, ay marami silang lupa at kumbaga may kaya. So total hindi naman masyadong napapakinabangan yung lupa na yan. Natatamnan lang ng palay kung minsan hindi pa maganda yung tubo o yung paglaki. Seasonal pa, so i-donate, so in short i-donate. At si then Congressman Conrad Estrella, siya na lang yung lumapit sa mga
central offices ng iba't ibang government agencies na magtatag sila ng kanilang regional office doon sa nasabing government center. In short, ang dami nang andon. Andon ang may regional office ang TESDA, ang Land Transportation Office, National Tobacco, at marami pang iba. More than 10 na yung andon. So very good po yun. Tapos eto nga, may Beast Lounge ang BIR BIR Calasiao at saka LGU Dagupan. So yung mga taga Dagupan, hindi mo na kailangang pumunta sa Calasiao at pumila doon. Oras na po natin, alas 7:30 ng umaga. Bago tayo mag-break, ito muna, Pau de Arco Capsule for Immune System Booster. Madaling mapagod, pampanormal ng immune system booster para sa mga madaling mapagod. Pampanormal ng blood pressure at blood sugar, viruses and toxic sa katawan kung mahilig sila sa alak o kaya sa paninigarilyo. For all types of body pain, for rheuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan, nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong si Campo Extra. Taglay namin, walang aw sa Pau. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 7:32. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Binorenda Escabas. 6 na po at 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIC. Alas 7:34 mga kaibigan. Okay, tingnan lang po natin to.
Post naman ito ng DILG Ilocos Region o kaya Region 1. Applications are now closed. Ano kaya ito? On February 9, mali. The application period for screenshot na nga lang kasi nagko-close siya. Ay close na nga yung babasahin natin. Ano kaya ito? Siguro job opening to. Ang sabi dito, applications are now closed. Thank you for your overwhelming interest in joining DILG Region 1, Kwanto Jaay. The application period for the recently posted positions has officially closed. Ayan, wag na kayong Ako nabasa nyo yung job vacancy nila. Wag na kayong magpadala ng application dahil sarado na daw. Tana lang kayo sa Peso, Lingayen, Provincial Government sa Kapitolyo. Ngayon, pag hindi kaya ng oras nyo sa next week, 18 hanggang 20, ayan, may doon, job fair. Samantala, very lucky yung 1,000 na Pangasinan fishers dun sa bayan ng Bulinaw dahil mabibigyan sila ng bahay. Dahil ang municipal government ng Bulinaw ay magpapatayo ng isang housing project na tutulong sa 1,000 na fishing families, magkakaroon sila ng totoong sarili na nilang bahay. Thank you very much. Initiative po ito ni Mayor Boying Celeste ng bayan ng Bulinaw. Ito yung kaibigan namin ni Ka Aaron Susan na gentle giant. Una naming na-meet to, mayor siya noon, ay talagang galit na galit siya sa mga adik-adik. Tapos yung mga paggabi, naninira ng kung ano-ano, dun sa along the road o sa barangay nila, ay ayaw ni Mayor Boying Celeste yun. So 1,000 po yun. Itatayo sa isang 18 hectares reclaimed area sa may port in Barangay Arnedo. Ayon kay Mayor Jesus Boying Celeste, sa pamamagitan ng proyekto na to ay makakapagbigay sila ng affordable housing para sa mga pamilya na sa kasalukuyan ay sila po ay informal settlers sa shoreline. Doon sa nasabing lugar sa informal settlers sila sa shoreline ng Bulinaw. At karamihan sa mga fishers na to, ng fishing families, mas gusto nilang tumira malapit sa dagat. Dahil andun nga yung kanilang livelihood. Kaya naman yung project designed, ito po ay idinisenyo ayon kay Mayor Boying Celeste na iniisip nila kung ano yung needs, ano yung gusto ba ng mga fishing families na to. Alangan yung fishing ang livelihood nila, ilalagay mo sila sa bundok. O hindi na, wala na. Sabi po ni Mayor Boying Celeste ng Bulinaw, karamihan nga sa mga fishers na to, yung mga pamilya na to, ay mas gusto nilang tumira malapit sa dagat dahil andun nga yung kanilang livelihood. Ang lokal na pamahalaan ng Bulinaw, naglaan sila ng 35 million pesos mula sa kanilang savings para umpisahan na iprepara yung lupa. At ready na daw lahat ng mga legal permits para mag-move forward yung nasabing proyekto, magdire-diretso. So, ang local government, ang LGU Bulinaw, ay nakikipagtulungan din sila with the Department of Human Settlements and Urban Development para makasecure ng additional funding para naman sa pagpapatayo ng bahay. So, yung unang pondo ay pinambili naman ng lokal na pamahalaan ng lupa. Laki nun 18 hectares. So, ang bawat bahay ay single-story building with about 60 square meters in size. Malaki po yung 60 square meters. At syempre, kung gusto ng second floor later on ng pamilya, sa kanila na rin yun. Pero ito, may ambag pa rin yung mga recipients.
So kumbaga, yan na yung bahagi po ng sinasabing shared responsibility. Ang bawat pamilya na magiging recipient ay magbabayad ng magkano? 300 per month lang naman sa loob ng 25 years. 300 per month, kayang-kaya. 'Di ba? Tanggalin. O kaya kung hindi kayang tanggalin ng buo, bawasan ang sigarilyo, bawasan ang alak, bawasan ang sugal. O 'di ba? Bakit yun yung tatlong nabanggit natin? Kasi yan yung pang pastime ng mga ilang mga yung mangingisda. Kasi syempre lamig, ninigarilyo, alak, pampainit ng katawan, sugal, pastime. Magkano na ba ang isang stick ng sigarilyo? 7 pesos? Magkano yung branded? 7, 8? O kaya yung pinakamura, magkano? 5 pesos. Mura pa ba yun? 5 o 6 pesos. Ilang stick sila sa isang araw. Sabihin na natin 10. Kung 5 pesos, di 50 na kaagad yun. Times 10 days, 500. 20 days, 1,000. 30 days, 1,500. O bawasan nila yun. Meron na silang maitatabi para naman sa 300 pesos per month na bayad nila. Ambag nila dun sa ipapatayong pinatayo pag natapos na bahay nila. Plus yung 60 square meters na lupa. So ang sabi ni Mayor Boying Celeste, ang nasabing housing program ay hindi lang po yun social welfare initiative, kundi bahagi ng efforts ng kanilang lokal na pamahalaan para i-address yung safety concerns ng nasabing mga pamilya at i-improve din yung local environment and tourism landscape. Dahil ito pong bayan po ng Bulinaw, tourist destination po yan eh. So, dun sa papuntang Patar, ayan, puntahan po ng maraming turista. Actually, yung White Beach na tinatawag, dun sa barangay Patar po yun. Yung coastline mula sa bayan hanggang sa before Patar, medyo hindi siya fit for swimming kasi yung dadaanan mo medyo maputik. Perfect taniman yon ng mangrove. Siyempre, pag yung coastal area malapit sa bayan, anywhere, ang dami po diyang informal settlers. Kaya ina-address po ng LGU Bulinaw yung issue na yan o yung problem na yan, plus yung safety concerns dahil sila high risk. Lalo na ang Bulinaw kapag panahon ng bagyo ay talagang super ang hataw ng ng ulan at saka ng hangin. So sabi nga niya protection yan ng ating mga kababayan, pagbibigay ng pagmamahal ng LGU dahil sila din ay nakakapag-contribute sa local economy. Sa anong parahan? Doon sila bumibili ng kanilang mga kailangan, pagkain, plus syempre yung bagamat yun yung trabaho nila ay yung mga nahuhuling isda nila kapag lumaot, siya naman ay pagkain ng mga tao. Isa pang balita mga kaibigan, ang Land Transportation Office Region 1 at ang PNP Pangasinan joint efforts laban sa mga kolorom vehicles. Yung mga kolorom vehicles. Nagkaroon sila ng pagpupulong. Pumunta po dito sa Police Provincial Office si Region 1 LTO Director Martinez. Yan, nakita ko dun sa picture. Andun si Regional Director Glorioso Daniel Martinez. Kasama niya si Assistant Regional Director Engineer Eric Suriben. Nagkaroon sila ng coordination meeting with the Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna naman ni Police Director Police Colonel Arbel Merculio. Ano yung kanilang pinag-usapan? I-align ng dalawang ahensya na to, PNP Pangasinan at LTO, yung kanilang mga strategies on intensified law enforcement, synchronized checkpoints, intelligence sharing at yung establishment ng clear operational protocols para naman ma-ensure yung effective and consistent implementation ng transport and traffic laws. Ang ganda po yan.
Hindi yung may checkpoint, ang PNP dun sa bandaron, may LTO operatives. So, itong week nangyari ng 11, nung Wednesday, ginanap doon sa Season, doon sa Agtarap Hall, Governor Antonio Season Camp sa Lingayen. Ayan, more on that, at saka yung mga update sa mga susunod. Pero magbe-break muna ulit tayo. Mamaya sa pagbabalik ho natin, maki-update tayo mula kay Ma'am Verna Palsimon ng Philippine Statistics Authority Pangasinan patungkol naman sa national ID, paano magparehistro at sa iba pang usapin. Maiksi lang yung aming panayam pero malaman, kumbaga. Alas 7:45 na po ng umaga, babalik po ang Orly in the Morning. Salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Magkaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado.
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIC. Orly in the morning. 11 minuto na lang mga kaibigan bago mag-alas 8 ng umaga mula pa rin kay Kaaron Joselita Gomez Remon. Sabi niya yung libing ni Auntie Lita Serralde Lumibaw bukas 8 o'clock sa Roman Catholic Cemetery. Doon po siya ililibing. Ulitin ko para sa mga kamag-anak kakilala ni Auntie Lita Serralde Lumibaw ni Kaaron Joselita Gomez Remon. Bukas na yung libing, alas 8 ng umaga, February 14 sa Roman Catholic Cemetery. And good morning, good day naman kay Kaaron Tony Ramos. How are you? Kay Sofia Mamaril Matias, kay Antipolo Jolina Antipolo. Happy birthday kay Denmark Pinero. Taga Poblacion Weste at Dagupan. Ramil Velasquez, good morning. Ben Jovellanos, Chris Deperio. Maraming Deperio sa taga po kayo, Bulinaw. Deperio, maraming Deperio. Bulinaw. Chris Deperio, good morning. Ben Jovellanos, Oscar Dolormente, kay sino pa? Kay Maria at kay Nino, doon naman sa Doris Canteen sa Capitol Complex. Gian Magsano, kay Sarlo Gonzales, ayan, at sa iba pa, magandang umaga. So pag-usapan naman po natin, itong pong Philippine Identification System of PhilSys na magbibigay naman na valid 12-digit permanent national ID para sa mga citizens and resident aliens to simplify transactions with government and private sectors. So mga unang bugso nito, nakapag-apply naman kami, nakapagpa-picture. Luckily, kaming tatlo ng aking asawa at aking anak nakatanggap kami nung plastic card, nung ID mismo. Pero yung iba, wala pa yung card. Pero pwedeng i-download pwedeng i-print, magpa-print ng copy. Pero makibalita po tayo kung sa mga initiatives naman ng PSA Pangasinan, mula naman kay Ma'am Verna Palsimon ng PSA Pangasinan, sila yung officer in charge. So, ito po siya. Pati mga bata po kailangan na rin po nating i-register. Pwede na pong i-register yung mga 0 to 4 years old po. So, taon-taon dinadagdagan. Ang mga wala pa dahil may mga bagong panganak po. Pero yung isang concern po ng mga nakapag-release po naman, wala pa sila plastic card ID. Yung physical card po yung sinasabi niyo, ma'am. Bali, yung pag-issue po kasi ng ID, may tatlong options po kasi yun. Pwedeng physical card. Kung hindi pa dumating yung physical card, pwede po silang magpa-print ng yung e-fill ID, yung tinatawag nila na national ID in paper form po yun. And then, pwede rin po silang yung sa digital ID. Yung digital ID, ma'am, gaano kalaki yun? Yung digital ID po natin, hindi po siya pwedeng i-print. Papakita lang po yun pagka nag-download kayo sa cellphone po ninyo. Bawal po kasing i-print yung digital ID po. Ang piniprint lang po namin, pag halimbawa wala pa po yung physical card, ay yung national ID in paper form, yung tinatawag nilang e-fill ID po. Ano po nakikita po niyong rason? Kasi matagal na pong nag-umpisa na rin po ito. Bakit mukhang hisitan pa itong mga kababayan po natin na kumuha ng kanilang national ID? Anong nakikita po niyong rason po? Yung iba po kasi is sinasabi nila medyo nahihirapan sila sa transportation, walang panggastos na pumunta. Kaya nagbabarangay na po kami ngayon para mas mailapit namin sa kanila yung national ID registration. Yung ID natin sa national ID, wala pang signature. May ilang pang mga bangkong maliliit ang hindi nire-recognize kasi walang signature. Kasi pa, ako personal nakaranas sa deed of sale ng second hand na sasakyan, yung ID ko yung ilalagay doon, hindi
bigat dahil walang signature. Hindi po ba pwedeng, may signature na naman tayo pinipirmahan, di ba? Hindi ba pwede i-attach yun sa harap likod mo? Ang alam ko po doon ay yung QR code. Doon po makikita yung mga information po natin. Doon sa QR code. Iba, mga bangko, hindi nila alam. Kahit may Republic Act, sabi ko, nakipagtalo ako ng isang bangko. Bawal po kasi yung pwede nating i-report yung mga establishmento na pwedeng na nagre-refuse na i-accept yung national ID natin. Ma'am, yung related dito dun sa relaunch ng programa ng national government, Benting Bigas. Yes. And na-explain po doon na yung mga recipients pala, kailangan na rin silang national ID. Yes po. So yung tanong ko, kasi nakita ko po parang nagkaroon na rin ng meeting between Governor Kiko and si Attorney regarding that, na isasama na nila pag mobile sila ang province, isasama na agad ang PLC. So, kumustahin ko po yun? Paano po yung arrangement? Bali, yun nga po, magkakaroon po ng collaboration between the provincial government and PSA. Actually, ongoing na po. Parang malapit na po atang ma-approve according to yung regional focal person po natin. By next week na po is magpa-pilot na po yung integration. Doon ma-verify na po nila kung registered po ba or hindi yung gustong maka-avail ng 20 peso na bigas po. So kung hindi pa registered, right there and then, assist na yung PLCs? Yes po. Okay, medyo pasensya na po doon sa background kasi nung interview, nagkataon naman na lunchtime. Ayan, medyo dinelay natin yung pag-lunch ni Ma'am Verna. Lunchtime, di pa ako pwedeng marunong mag-edit nitong ating voice clip. Kuha niya lahat yung background. Pero yun po, yung patungkol dyan sa registration, ibinalita rin, National ID System, binalita rin kamakailan ni Governor Ramon Gico III na siya ay nakipagpulong kay Undersecretary Claire Dennis Mapa ng Philippine Statistics Authority para mapalawak pa ng PhilSys ang PhilSys registration sa lalawigan at mas mailapit ang iba't ibang serbisyo sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pangasinan. In fact, maalala nyo, January ba yon, dumating dito sa Pangasinan, dun sa Kapitolyo, secretary ng Department of Agriculture para sa launching ng Benting Bigas, meron na. Ayan. Ang title ng programa, Benting Bigas, meron na. Pero limited naman kung ilang sako yung da-download nila sa probinsya. Limited, hindi yun, wala pong physical store na pwede kayong bumili doon. Kapag yung ida-download o kaya yung ida-download dito sa Pangasinan ay ang gagawin dahil limited 200 plus lang yata na sako ng bigas yung para sa Benting Bigas program. And then pag naubos yun, replenish ulit parang kada buwan. Pwede ako nagkakamalit kada buwan. 250. Kung 250 lang yun, ang gagawin ng ating probinsya ni Governor kapag meron pong kunyari medical mission o yung malakihan na programa ng ang probinsya na dadalhin nila sa bayan o kaya ang lungsod, isasabay na nila yan. PhilSys ID registration, PhilHealth para naman sa yakap. Parang one time, big time. Isang lakad kumbaga. So ang sabi niya, ang lalawigan ng Pangasinan, ginagawa ang lahat para itong mga serbisyo na to ay mailapit sa mga kababayan nating Pangasinense at mapabilis yung pag-implement ng mga programa. Parang yan, Benting Bigas. Ang priorities niyan, 4. Senior citizen, persons with disability, PWD, solo parents. Ano na yung isa? Meron pa yung isa 4 yan. Kaso may requirement na isa. Isa sa mga requirements, kailangan registered may national ID. Wala rin. Kung walang national ID, hindi registered, hindi rin makaka-avail, hindi makakabili ng 20 pesos per kilo na bigas. Kaya naisip ni Governor,
isabay na rin yan. Kaya diretso siyang nakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority National Office at saka PhilHealth for the YAKAP, for the expanded program ng PhilHealth na ngayon ay YAKAP na, ay may isabay-sabay na, which is moving naman yung initiative na to na ginagawa ng ating gobernador. Bago ako magpaalam, ulitin ko lang po yung mga schedule mga kaibigan sa bukas sa pagdating po ng labi ni 5-time speaker, dating 5-time speaker Jose de Venecia Jr. Ito po yung mga tandaan nyo pong mga mga oras. Tsaka yung mga bibiyahe, iwasan nyo muna. Kung maiwasan nyo, iwasan nyo muna itong Karanglaan, Mayombo, at saka Del Pilar Roads. Iwasan nyo muna from 8 a.m. to 10 a.m. para hindi po kayo kayo napakil. So ulitin ko lang, ito po yung schedule ng pagdating ng labi ni Speaker JDV para po sa inyo, para sa ating lahat. Expected arrival ay 8 a.m. Sasalubungin sa Karanglaan Mayombo Road papuntang Dagupan City Plaza para sa necrological service. So pwede po kayong sumabay na maglakad. Sino man po pwedeng sumabay. Dala kayo ng tubig nyo tsaka payong para meron kayo inumin, mainit. 10 o'clock in the morning bukas, necrological program at public viewing sa Dagupan City Plaza. Tatagal po yun ng 2 oras. And then after that, dadalhin na po ang labi ni JDV. Ihihimlay sa simbahan niya Bato sa Bunuan Gazette. Pansamantalang ihihimlay ang kanyang labi sa February 14 and 15 at bukas po ito sa publiko anumang oras para sa pagdalaw. With that mga kaibigan, ako po ay magpapaalam na. Magkakasama muli tayo bukas at sa alas 5 hanggang alas 6 ng umaga naman ang Todo Balita at Komentaryo. Kasama po, makakasama nyo mag-isa muna. Si Kaaron Susan niya daw yon, habang ako naman makakasama nyo sa early in the morning, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Sa ngalan ng aking partner sa technical, Kaaron Edwin Inong, at sa ngalan ni Kaaron Orly Navarro, inyo pong nakasama. Ako po si Liway Manantani. Para Gire, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalita, naglilingkod.